At ngayon tutukan naman po natin ang detalye ng ating mga balita. Iaapila ng Department of Justice o DOJ ang desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals na nagbabasura sa kahilingan ng Pilipinas na mapabalik sa bansa si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, maging ang palasyo ay nagulat sa naging desisyon ng hukuman ng Timor-Leste. Sinabi ng opisyal na hindi nagkulang ang DOJ sa pagsusumite ng mga requirements at ebidensya para ma-extradite si Teves sa Pilipinas. Sa kabila nito, ipinahayag ni Castro na magfa-file ng apela ang Justice Department upang hilingin na bawiin ang nabanggit na ruling. Si Teves ay wanted sa batas dahil sa kasong multiple murder. DZRH, balansyado. Hindi makapaniwala si Pamplona Mayor Janice Digamo na ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeal ang extradition request ng Department of Justice para pauwiin sa bansa ang dating congressman na si Arnulfo Teves. Matatandaang nahaharap sa patong-patong na reklamo si Teves kaugnay ng mga kasong pagpatay, kabilang na ang assassination sa asawa ni Digamo na si former Governor Roel Digamo. Sa panim ng DZRH, sinabi ni Digamo na posibleng may nababayaran ang kampo ni Teves upang pumabor sa kanila ang desisyon ng Timor-Leste. May mga nakarating na rin sa kanila na impormasyon na tinutulungan si Teves ng anak ng isang mataas na opisyal sa Timor-Leste. Nakasosyo na rin ito sa kanyang gambling business. Pakinggan po natin si Pamplona Mayor Janice Digamo. Baka po pwede nyo kaming tulungan i-confirm, pero merong mga sabi-sabi na he is now closely working with someone in Timor na anak ng very high-ranking official there. Introducing, I think, all the gambling things here na dinala din doon. At iyan po ang tinig ni Pamplona Mayor Janice Digamo. DZRH, balansyado. Samantala, ipinauubayan ng Malacanang sa Department of Justice ang susunod na hakbang ng gobyerno matapos ibasura ng korte sa Timor-Leste ang hiling na extradition para mapauwi ang wanted na si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Sa press briefing, aminado si Palace Press Officer Claire Castro na ikinagulat ng administrasyon lalo na ng DOJ ang desisyon dahil 2 beses nang pinabura ng korte sa Timor-Leste ang extradition request. Sinabi rin anya ng Justice Department na ginawa ng gobyerno ang lahat at inilatag ang mga ebidensya sa krimeng kinakasangkutan ni Teves. Gayon din ang mga pruweba na walang death penalty sa bansa para mapatunayang walang banta sa buhay ng dating kongresista kapag inuwi ng Pilipinas. Ayon kay Castro, posibleng nagkaroon ng issue sa teknikalidad ng request pero tinayak anya ng DOJ na iaapila ito. Naniniwala ang opisyal na maaring magdulot ng malaking epekto ang desisyon ng Timor-Leste pero tiniyak na ilalaban ng pamahalaan ang request para sa mga nagrereklamong biktima. DZRH, balansyado. Nais ni Transportation Secretary Vince Dizon na ipagpaliban ng North Luzon Expressway ang pagsingil ng toll sa area ng Marilao sa Bulacan. Ito ay hanggat hindi natatapos ang pagsasaayos ng Marilao Interchange Bridge. Nasirang naturang tulay nang sumabit sa ibabaw ang isang truck noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Dizon, hindi makatwira na ituloy ang pagsingil ng toll sa Marilao segment habang nagtitiis ang mga motorista sa matinding traffic dahil sa naturang aberya. Ipinahayag din ng kalihim na dapat sikapin ng NLEX na maayos ang tulay sa loob lamang ng 1 linggo at hindi na dapat pang umabot ng 2 hanggang 3 linggo tulad ng kanilang naunang pagtaya. DZRH, balansyado. Bad news naman sa mga motorista matapos ang 3 magkakasunod na rollback. Nakaumang naman sa susunod na linggo ang taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, naglalaro sa 60 centavos hanggang 1 peso ang increase sa kada litro ng gasolina, habang 10 centavos hanggang 50 centavos ang dagdag sa diesel. Samantala 10 centavos hanggang 30 centavos naman ang posibleng increase sa kada
kada litro ng kerosene. Ilan sa mga dahilan nito ang tumataas na tensyon sa Middle East kasunod ng military strike ng Amerika sa grupong Houthi, Consumption Action Plan ng China at ang paghina ng fuel inventories ng Amerika. DZRH, balansyado, balansyado. Kinumpirma ni Malabo Barangay Captain Christian Sela na natagpuan na ang dalawa sa 6 na dayuhang nawawala habang nag-hiking sa Twin Lakes Trail sa Valencia, Negros Oriental. Sa inisyal na ulat, sinabi ni Police Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police, na nagsimula noong Miyerkules ang hike ng 6 na dayuhan. Na-report ang kanilang pagkawala noong Huwebes nang hindi sila makabalik sa kanilang rental house. Patuloy ang search and rescue operation sa pangunguna ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valencia upang mahanap ang 4 pang nawawala. DZRH, balansyado. Nasa batang aabot naman sa 816 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Calapan Pier sa Oriental, Mindoro. Ayon sa mga otoridad, nadiskubri sa 2 bahagi at 5 handheld bag and 120 na pakete ng iligal na droga kasunod ng isinagawang K9 inspection. Tinatayang nasa 1 kilo ng suspected shabu ang nilalaman ng bawat isang pakete. Naaresto na ang suspect na kinilalang si Christopher Eropio Malco, 43 years old, na isa umanong high-value individual. DZRH, balansyado. Dumating sa pagdinig ng House Tri-Committee si dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Angeles Cruz. Isa sa mga pinatawan ng contempt ng komite matapos paulit-ulit na isnabi ng hearing tungkol sa fake news. Bukod kay Angeles, 10 pang vloggers ang pinatawan ng contempt dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. Nagbanta na rin ang komite na kapag hindi pa dumalo sa hearing ay maglalabas ito ng warrant of arrest at ipadedetain si Angeles at ang 10 pang vloggers. Naunang sumaklolo ang grupo ni Angeles sa Korte Suprema at kinwestiyon ang hearing kasabay ng panawagan na ipahinto ito. Nanguna rin si Angeles sa pagpunta sa korte upang magsampa ng petition for certiorari and prohibition. Kasama dumalo sa hearing sina Palace Press Officer at PCO Yusek Claire Castro at si Attorney Rina Seco na kumakatawan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, balansyado. Samantala, nagbabala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong sa kawalan ng malinaw na polisiya sa mga online platforms. Anya, maaari itong humantong sa pang-aabuso at pagmamanipula ng opinyon ng publiko. Ayon kay Adyong, kailangan magkaroon ng regulasyon sa social media dahil maaaring makompromiso ang national security kung hindi magagabayan ng maayos ang mga aktibidad sa online na platforms. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na posibleng magamit ang social media para atakihin ang mga institusyon at individual na walang pananagutan kung hindi ito mababantayan. DZRH, balansyado. Sa kaugnay na balita, sinampulan at ginisa sa hearing ng Tri-Committee ang vlogger na si Crisette Chu na nagpost sa kanyang social media na marami umano ang mga miyembro ng PNP ang magre-resign ng maaresto at bilang suporta laban sa pagtutol na dalhin sa The Hague, the Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pinalagpas ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre ang sinulat ni Chu dahil lumalabas na wala itong ebidensya at umano'y nakuha niya lang ang reaksyon ng ilang pulis. Mariing pinabulaan na naman itong ni PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre. Naiyak na lamang si Chu sa hearing at pinayuhan ng kanyang abogado na si Attorney Silvestre Bello III na mag-sorry na lang. Pakinggan po natin ito. Yung pagsasabi na maraming pulis ang nag-resign at nagbibitiw, whether it's DAO or what, we're presenting a scenario that could be harmful even to national security. And in fact, if you ask me, personally, there should have been legal consequences. Mr. Chair, General Torre, have there been any incident of massive resignations following the arrest of the former president? If the qualification for the word massive, sir, is more than the normal, then there's none, sir. But for there are regular resignations, but it's not connected to this issue, sir.
At yan po ang tinig ng Tri-Committee hearing kanina po sa Kongreso na pinangunahan po na ang narinig niyo pong boses si House Deputy Majority Leader Jude Asidre tungkol naman po kay Ms. Crisette Chua at sa kanyang pinost sa social media account na to na mass resignation ng mga kapulisan. DZRH, balansyado. Muling hinimok naman ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik ng Pilipinas at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Yusek Claire Castro, mas mainam na umuwi si Roque para mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan, lalo na't hindi na siya bahagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Roque ay nahaharap sa arrest warrant mula sa House Quad Committee kaugnay ng investigasyon nito sa iligal na operasyon ng Pogos. Huling inanunsyo ni Roque ang paghiling ng asylum sa the Netherlands. DZRH, balansyado. At tungkol pa rin kay dating spokesperson Harry Roque, nag-apply na nga po siya ng asylum sa the Netherlands. Sa gitna ng nakabingbing arrest warrant laban sa kanya ng House Quad Committee kaugnay ng investigasyon sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Roque, umalis na siya sa The Hague at hinihintay niya ang kauna-unang interview na bahagi ng application process. Paliwanag ng abogado, bilang aplikante ay hindi na siya maaaring mapabalik sa Pilipinas dahil sinatawag na non-refoulement, isang karapatan na parte ng kanyang asylum application. Pakinggan po natin si Attorney Roque. Ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. At yan po ang tinig ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. DZRH, balansyado. At yan po ang kabuuan ng ating mga nagbabagat maiinit na mga balita dito lamang po sa Balansyado. Manatiling nakatutok para naman po sa ating mga balansyadong issues dito lamang po sa DZRH Balansyado. Ako po si Miss Karen O. Yong para po sa DZRH. Ang ating oras sa 5:36.